Samantala, sinalakay naman ng mga tauhan ng PIDEA ang hinihinalang pugad ng mga drug pusher sa Laperal Compound sa Makati. 3 hinihinalang drug pusher kabilang na ang isang menor de edad ang nadakip sa raid. May saksi exclusive si Emil Sumani. Bago pa man tupugin ng malaking sunog at tuluyang mademolish ang mga tirahan sa Laperal Compound sa Makati City, mahigpit na raw sinusubaybayan ng PIDEA, Metro Manila Regional Office, ang galaw ng umanay mga drug pusher at pinaglulunggaan ng mga ito. Pasado alas 6 ng umaga sa hudyat ng asset, sabay na nilusob ng PIDEA ang magkahiwalay na target area sa Laperal Compound. Hindi naging madali ang lakat dahil bukod sa nakakaligaw sa lugar, masikip ang mga eskinita patungo sa sinasabing lungga ng mga subject ng operasyon. Makaraan ng clearing operation, natimbog ng PIDEA ang 3 suspect na kabilang sa order of battle ng Oplan Viejo. Bukod sa mga sachet ng hininalang shabu at iba pang ebidensyang magpapatunay na sangkot umano mga ito sa illegal drug trade sa lugar, isang 4-shooter senyorita na baril ang nakuha sa pangunahing suspect. Froilan de los Santos is our main target, and in his residence now we were able to recover more or less 5 grams of suspected methamphetamine hydrochloride or shabu, at may mga firearms pa tayo nakuha. Kabilang sa mga dinakip ang isang minor de edad na nakulian din umano ng drug paraphernalia. Wala po ako alam sa ginagawa ng anak ko. Kaya kung ano man kasalanan mayroon siya, sige, pwede niya man siyang dalhin na maayos. Emil Sumangil ang inyong saksi. Sa ibang balita, naglatag na ng mga bagong patakaran ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR para maiwasan na ang fish kill. Kasabay nito, sinimulan ng pagbabaklasi ng mga fish cage kung saan nangamatay ang mga isda sa Pangasinan at Batangas. Saksi si James Velasquez. Pahirapan at inaasahan tatagal pa raw ang pagbabakla sa mga fish cage na ito sa Kakiputan Channel sa Pangasinan. Aabot na nga raw ito sa 3 kilometro sa sobrang dami. Kaya raw di nakatakataka kung bakit hindi maayos ang daloy ng tubig dito at nagkukulang ang oxygen para sa mga isda. Sa Taal Lake ng Batangas, napagkasundoan na rin tanggalin ang mga fish cages na walang permit bago mag-June 15. Naaabot raw sa 1,000. Pero bukod sa mga fish cage, kinakailangan na rin tanggalin ang mga nabubulok na isda na sa sobrang alingasaw ay nagdulot ng pananakit ng tiyan at ulo at pagsusuka sa ilang estudyante sa bayan ng Mataas sa Kahoy sa Batangas. Sinuspende muna tuloy ang klase sa Lumang Lipa Elementary School sa Batangas dahil maraming estudyante ang nagre-reklamo ng sobra na pong baho, may nagsusuka na po ditong bata. Sumasakit po yung tiyan ko. Ganon? Sumasakit po yung ulo ng mga klase ko. Kaya naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naglatag ng mga reformang ipapatupad para di na maulit ang fish kill na umabot na sa 160 milyong piso ang halaga ng pinsala. Kabilang dyan ang mahigpit na pagbabantay sa mga manging isda na huwag sobrahan ng inaalaga ang mga isda. Katuwang ng BIFAR ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, DOH, DENR at PNP. Monitoring po ng lakes ay joint responsibility po ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno. We're discussing ways and means on how to respond more effectively to situations such as this. Gayunman, walang batas laban sa overstocking o yung sobrang dami ng inaalaga ang isda, gaya ng inamin ng BIFAR sa pagdirig ng kamera kanina. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Sa ikapitong araw ng debate sa plenaryo ng Kamara tungkol sa Reproductive Health Bill, sumalang sa interpellation sina Representative Mitos Magsaysay at Antonio Tino. Gumulong na rin sa plenaryo ng Senado ang sponsorship ng kanilang bersyon ng panukala. Saksi si Rafi Tima. Naendorso na sa wakas ang bersyon ng Senado ng kontrobersyal na Reproductive Health Bill sa pamamagitan ng Committee Report No. 49 na pinirmahan ng 20 senador. Siyam sa mga lumagda wala umanong reservations o agam-agam sa panukala. Pero meron ang siyam na iba pa at nagpahayag na mag-interpellate oras na magsimula ang debate sa plenaryo. I want it debated on the floor. I want to be able to raise questions on the floor, and I do not want to be precluded by signing it without that qualification. Lumagda rin pero nagpahayag ng dissent o pagkontra sa ilang provision at prinsipyo ng panukala si Senador Alan Peter Cayetano, nakababatang kapatid ng sponsor ng panukala na si Senador Pia Cayetano.
Gayon din si Senador Tito Soto na kilalang tutol sa RH bill. Simple lang sa akin di ba? Alisin natin yung pagkakagastusan ng taong bayan para sa pambili ng mga contraceptives. Huwag natin ipilit. Huwag nating i-compel ang pagbili at paggamit ng contraceptives. Hayaan mong choice. Akala ko ba pro-choice sila? Bago nito, pinasinungalingan na ni Senador Pia Cayetano sa kanyang sponsorship speech ang kanyang mga disinformation sa kanyang panukalang batas. Hindi raw ito panukalang batas na mag-legalize sa abortion, magtatakda ng iisang family planning method o kaya magdidikta sa laki ng pamilyang Pilipino. This is not a bill that will teach 9-year-olds how to use a condom. Neither does it promote sexual activity among the youth or promote promiscuity among adults. Bukas nakatakda namang magsagawa rin ng sponsorship speech si Senador Miriam Defensor Santiago na tumatayong co-sponsor ng kontrobersyal na panukala. Tuloy naman ang debate kanina sa Kamara kung saan si Zambales Representative Mitos Magsaysay ang nag-interpellate sa isa sa mga co-sponsor ng bill na si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino. First of all, can you please give me the rationale of why you want to pass the RH bill? First of all, recognition of the rights, particularly of women, particularly as mothers. No? And the need to address the prevalence of maternal death. Ang buntis daw, isang paa ay nasa hukay, no? Which is a folk recognition of the harsh reality of pregnancy in the Philippines. Pero tanong ni Magsaysay, hindi raw ba nakapaloob na ito sa Magna Carta for Women? What we have in the Magna Carta is more of an outlining of all the rights in terms of maternal care that are guaranteed to women. Natapos ang interpellation pasado alas 8 ng gabi at posibleng ipagpatuloy bukas o kaya sa second regular session sa Hulyo. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Saksihan mamaya, radio announcer pinukpok umano ng mikropono ng gobernador ng Kalinga. Pero si Gob, itinanggi ang akusasyon. Tunghayan ang mga kamera na pwedeng ipantapat sa mga DSLR. At sa Sports Saksi, tinaguri ang Philippine Volcanoes, wagi sa Team Malaysia para manatili sa Division 1 ng Asian Five Nations Tournament 2012. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.